Pasok! Hindi. Lumabas lang yung bigla. Nakita ko, nakaupo ako. Diretso, tutok sa akin. Paputok, diretso. Saan nila dinala? Ba't nakatakas? Yun ang tanong. Kaya nga po sa kanya na Ano nga ayon sa kanya? Ayon sa investigasyon ninyo, palpak yung tao nyo, pinabayaan o ano? Yun ang gusto kong sagutin mo. pagkukulang nga, sir. Ayun. Hindi, may malaking kakulangan. Hindi medyo, malaking kakulangan. Article 223 ng ating Revised Penal Code of the Philippines, itong mga opisyales ng barangay, mga opisyales po yun, barangay tanod, tinuturing po silang opisyal na gobyerno sa kanilang kapabayaan o di kaya direktang kapahintulutan. May nakatakas ang isang detention prisoner na ipinagkatiwala sa kanila. Ma'am, matanong ko lang, may pinagawayan ba yung asawa mo at yung inyong kapitbahay kung bakit umabot sa punto na tinutukan pa siya ng barel? Wala po. So ano yun, bigla-biglaan na lang, bigla nanutok ng barel? Opo, sir. Pagkatapos ma'am, ano ang ginawa ninyo? Nung pagkatapos ng insidente na yun, may tumawag ba kayo ng polis? Tumawag ba kayo ng barangay para ma-assistant kayo? Ano ba nangyari? Pinakalma ko muna po ang sarili ko dahil nga nabigla rin po ako, sir. Konting kalma ng sarili ko, ayun po ay lumabas ako at tumakbo diretso sa police station. Humingi po ako ng tulong. Inaksyon na naman po ako, sir. Okay, ano pong ginawa ng mga pulis ma'am? Pinuntahan po kami dito po, inalam po nila ang pangyayari. Yun, in-interview po kami kung paano at bakit. Okay, yung pulis po ba ma'am, pinuntahan itong mismong tao na inireklamo ninyo? Pumunta po sa area po namin na pinangyarihan. Yun nga lang po, yung suspect, wala na po. Kinuha po ng mga tanod yung suspect at dinala. Paano nalaman ng mga tanod na may nagpaputok or bakit man lang siya dinala? May tumawag po, kapitbahay ko na nagmalasakit. Pagkatapos, pagdating ng mga tanod, idinala suspect saan? Sa barangay daw? Hindi po, sir. Doon po sa sakayan ng tricycle po, sir. Pagkatapos, nowhere to be found na yung suspect. Opo, sir. Kaya nung pag-check ng pulis, wala na silang nadatnan na kahit tao at baril. Wala na po, kundi kami na lang po. Ano ba ma'am ang dahilan ng paglapit niyo po sa amin ngayon? Ano ba ang gusto niyo mangyari? Gusto ko po mahuli yung suspect namin kasi po hanggang ngayon wala pa po kaming nababalita na nakuha na po siya. May alam ba kayo ma'am kung ano bang pangalan ng tao na to? Edad? Ano bang itsura? Meron ba kayong impormasyon na ganon? Ang pangalan po niya ay si Juan Solsi. Yan, naglalakad-lakad ka dyan. Sige, may sound. Ayan, unang putok. Tapos may tumakbo mister nyo. Ayan, tumakbo mister nyo. Tapos nakita ka nito, tinulak ka. Eto na yan. Nandiyan ka. Yan na yan si Sulse, tinulak ka. Tapos pagtulak sa'yo, may hawak pa siya ng barel. Sa labas, okay? Mrs., sa labas ng bahay nyo to. Opo. Alright, okay. Bakit ka tinulak nitong si Sulse? Yung po sabi niya ay, pasok. Pinapapasok ka. Saan ka pinapapasok? Sa loob ng bahay? Sa loob ng bahay po namin. Crisaldo, Mang Crisaldo, magandang hapon. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Mang Crisaldo, ano? Ano po ang nangyari? Tinutokan ako pag Ayun. diretso, tutok sa akin. Kausap mo ba itong si Juan sa labas ng bahay? Hindi. Lumabas lang yung bigla. Lumabas siyang bigla saan? Sa bahay niya. Okay, nakita ka niya. Nakita ko, nakaupo ako. Diretso, tutok sa akin. Paputok, diretso. Ano ginawa mo? Nagulat ako. Mm. Hindi ako. Tumakbo ako, papasok sa bahay. Tapos pinaputokan ako ulit. Pangalawa, tapos ang misis mo tinulak niya, sinasabi pasok. Nagalit po ba sa iyo si Mang Crisaldo, si Mang Juan? Oo, nag-uusap kami. Anong pinag-uusapan niyo? Ano lang, basta nag-flip lang siya, nang tinutukan ka lang, nang makita ka niya, ganun ba? Oo, Wala kayong alitan? wala. Bakit mo iniwan si misis mo na dapat pagtakbo mo, dapat binitbit mo diretso? Siyempre, takot na ako eh. Okay, sige. Sa bagay, wala na sa isip mo. Nung nakita ka niya nakaupo, tinutukan ka agad. Oo, Anong sinabi niya sa'yo pagtutok niya ng baril? wala. Diretso lang tutok siya. Putok ka sa akin. Mabuti, di ka tinamaan. Paano tutok? Check namin ulo ko. Saan ka tinutukan? Sa ulo, sa katawan, saan? Sa ulo. Tinutok niyang malapitan o malayuan?
Malawandi pa, layo. Pinaputukan ka ba agad? At kumbaga, maswerte ka, hindi ka tinamaan, Mang Crisaldo. Pero yung pangalawang putok, Naglalakad na ako nung papasok. tumakbo ka na. Oo, kaya natakot na ako eh. Nung tinutukan ka una, tapos nung tumayo ka, nagtatatakbo ka, nakikita mo ba na tinututukan ka tapos pinaputukan ka? Oo, Okay, pagkatapos dumating yung barangay. yun. Alright, pagdating ng barangay, anong ginawa sa kanya? Kinuha siya? Kinuha siya, dinala doon sa labasan. Mhm. Sabihan ko, Ayun, kinuha siya. Ang naunang naglalakad, sino to, barangay? Si Juan. Yung naka-stripe, si Juan. Eh, naka-baseball cap si Juan. Oo, Tapos nakasunod sa kanya 2 tanod. oo. Sinabihan ko yun na huwag niyo pakakawalaan ha. Good morning, XO. Magandang umaga, si Ben Tulfo. Kasama ko po yung aking anak na Next Generation Bitag, si Carl. Si Bitag po, nakalive po tayo sa IBC TV 13. May tatanong lang po kami, XO. Ano pong pangalan niyo, XO? Nerio Campo. Anong nangyari? Hawak na nila yung suspect na nagpaputok na si Juan. Nakikita natin sa video. Ano nangyari po, XO? Doon sa nakatakas? Pinatakas? Dahil po doon sa bantay-bahay natin, pinunta naman po nila. Hindi. Nakikita ko sa video. Kinukuha na, pinuntahan eh. Kasama na eh. Saan dinala to? Siya doon sa outpost. Sa outpost. O, ano nangyari sa outpost? Ang sabi ng bantay-bahay natin, bigla na daw lang umalis na hindi nila napigilan. Biglang umalis. Matanda na yun. Hindi naman pwedeng tumakbo eh. Tapos, ilang taon ba yung mga bantay-bayan ninyo? 100 taon? Medyo may edad na rin kasi yung naka-duty doon at saka nag-iisa. Okay, nag-iisa. Dalawang nakasunod sa kanyang bantay-bayan eh. Nakita mo? Ayan, oh. Oo. Yun po. Yan. Ilang bata pa yan. O, anong ginawa? Pinakawalan? Ang sabi niya, ayon nga sa kanya, gumagawa raw siya ng pintuan ng outpost namin. Ala akong pakialam sa pintuan o bahay pa ni Kap o bahay ng mayor ninyo dyan. Ala akong pakialam. Kasi ang trabaho niya, kung volunteer siya, rumisponde. Hindi dahilan ang pintuan ng bahay ng lintek na kung sinong bahay ginagawa niya. Kung nagsa-sideline siya, okay lang. Ang tanong, saan nila dinala? Ba't nakatakas? Yun ang tanong. Doon lang muna tayo sumagot. Pinatakas ba o pinabayaan na nila? Kaya nga po sa kanya na Ano nga ayon sa kanya? Ayon sa investigasyon ninyo, palpak yung tao nyo, pinabayaan o ano? Yun ang gusto kong sagutin mo. Medyo, hindi, palpak talaga. Huwag na medyo. Hindi, buong palpak. May pagkukulang nga, sir. Ayun, hindi, malaking kakulangan. Hindi medyo, malaking kakulangan. Sige, ganito, si Kap ba to? Sige, kakausapin na kita. Diyan ka muna dyan, ha? O sige, dito si Kap. Mariosep na to. Hello, Kap. Magandang umaga. Si Ben Tulfo. Kasama ko dito si Carl, the Next Generation Bitag. Dito po kami nakalive po tayo sa IBC TV 13, Kap. Kap, meron lang po kaming tatanong. Ano nangyari dito sa report? Ang report tong sa akin ng mga tanong, naglalakad daw kasi pinapasama doon sa outpost para for blattering for record. Yung isa kasi naka-out of duty, humiwalay siya doon sa area. Kasi hindi niya para sinamahan yung isang bantay-bayan. So yun po ang naging negligence. Dapat sinamahan niya hanggang doon sa outpost. Okay, sir. Mabuti naman nakita mo yung kamalian kasi hindi natin matutuwid ang kamalian kung hindi natin nakikita kung saan yung mali. Apo. In this case, sir, siguro tapos na po yan. There's no use crying over the spilled milk. Nangyari na po yan. Baka sa susunod, huwag na po mangyari dahil naghihinagpis po yung biktimang matanda na doon din. Matanda rin naman kasi ang, nagpaputok ng barel. Siguro, Kap, ang status ng suspect, hindi na makita ang suspect, nagtatago na yung matanda. Sa ngayon po, at large po, meron pong naipal na kaso. Naghanap pa rin tayo information kung paano siya madadakip natin at para ma-apprehend po yung tao. Alright, sige, Kap. Kung Kap, sige, maraming salamat, Kap. Sana may natutunan po tayo rito sa pangyayari po to. Salamat, Kap. Okay? Okay, salamat po sir, salamat po. Kung dito po sa amin, kapag may mali po tayo nakikita, tinutuwid po natin dito. Kami po una sa lahat, pro-tanod po kami. Kasi ang mga tanod, mga volunteer lang po yan. Allowance lang po sila eh. Kung minsan kapiranggot na allowance yan, maswerte na kung nakaka2,000 o 2,500 sa isang buwan. Balita ko sa ibang mga tanod, kumasahod po sila ng every 3 months. Pero hindi po dahilan yan. Ang maganda, kung sino yung magbo-volunteer, ititrain ng tama para nang sa ganon, walang problema. Sa ibaba po to. Although police work po to, hindi naman po ang police responde lang. Depende kung ano yung i-report agad ng mga tanod. Kasi multiplier lang sila dahil nagpaputok to.
Ito naman kasi, hindi ko malaman kasi hindi nakikita, paputok, hindi naman illegal discharge of firearms, itinutok daw, tumakbo yung matanda. Sinundan pa uli. Yun ang sinasabi. Kaya mag-iimbestiga ng police. In the absence ng sinasabing suspect, final na lang po to. Siguro maganda, tanong mo kay Batas Mauricio kung anong nakikita niya. Okay. Makausap natin ngayon sa kabilang linya si Attorney Batas Mauricio, ang ating Bida Resident Lawyer. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Marami pong kasong kriminal ang susungin ng mga taga-barangay dito. Ano po, pangunahin po yung Article 223 ng ating Revised Penal Code of the Philippines, kung saan itong mga opisyales ng barangay, mga opisyales po yun, barangay tanod, itinuturing po silang opisyal na gobyerno, sa kanilang kapabayaan o di kaya direktang kapahintulutan. May nakatakas ang isang detention prisoner na ipinagkatiwala sa kanila. Ito po'y maliwanag, yung pong namaril detention prisoner. Siya po ay naaresto dahil po sa mga pangyayari, dahil po sa naganap na krimen, may nagtuturo at may nag-identify sa kanya. Kaya detention prisoner po ang ituturing dyan. At dahil po dyan, may karapatan na yung barangay na siya na iditine. Pero pinakawalan po nila. Article 223 po ng Revised Penal Code dyan. Ngayon na, Attorney, nabanggit naman din kanina na kung saan ay nasa kustodiya na din ng barangay, dapat yung mismong tao, but nagkaroon ng problema or lack of turnover and process siguro sa paghihingi din ng assistance sa police. So, ano ba din yung pinag-uusapan din dito, Attorney? Ano ba dapat yung tamang proseso na pinag-uusapan? Once, let's say, may makuhang tao, yung barangay na dapat i-forward sa police kasi of course wala naman din na police power kagaya ng ating pulisya, ang ating barangay. So ano pong masasabi natin dyan, Attorney? Ano ba dapat proseso para din sa kaalaman ng lahat? Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan po kaagad kumilos ang barangay. Madala na po itong taong kanilang hinahawakan nasa kanilang kustodiya sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Kasi po yung krimen na kinasasangkutan nito pong namaril, yan po isang krimen na po pwedeng ituring na frustrated homicide o di kaya frustrated murder. O di kaya at the very least, attempted homicide, attempted murder. Kumilos siya upang kitlin ang buhay ng matanda dito, subalit wala sa kanyang kapangyarihan na buhay yung matanda dahil nalihis po ang pagkakabaril sa kanya, dumaplis lang sa ulo sa may bumbunan. So, sa ganyang klase na mabigat ng krimen, noong makuha po nila yung itinuturing na maril, kailangan pong itinurn over na kagad sa kapulisan yan. Ganun po dapat ang SOP, Standard Operating Procedure sa barangay, lalong-lalo na at may sangkot na baril, may sangkot na pamamaril, at ang may gawa ng krimen, nahuli po kagad nila at nagkaroon ng kustodiya ang mga otoridad sa barangay. Yun ang cartoon po. Okay. Attorney, gusto ko lang din tanungin kasi may ginawa kaming initial investigation regarding dito. Base sa aming pag-iimbestiga, wala pong nakaregister na ni isang firearm dito sa tao na itong Juan Sulce. So, given na nagpaputok din siya ng hindi sa tamang lugar at kung hindi din maayos ang naging proseso kung paano ni hinandle yung baril, ano pong masasabi din natin dyan, Attorney? Well, mabigat po yan sapagkat papasok po siya sa bagong batas. Yung tinatawag natin Republic Act number 11926, July 30, 2022 po yan, kung saan matindi po ang parusa sa mga tao na nagpapapatok. May mabigat na po yung kaparusahan yan at ang parusa po yan, tatakbo po siya ng halos 6 na taong pagkakabilanggo. Attorney, may i-final na raw ata ng mga barangay o whatever pumasok ng police dito at on that aspect. Ano sa palagay niyo? Mag-aantay na lang tayo rito na hindi pa wala po yung suspect? Pwede ba yun? Opo, hindi na po mahalaga na yung suspect hindi na hawak ng barangay o ng pulis sa kanilang pagsasampa ng kaso. Sa ngayon po, sapat na ang hawak na ebidensya. Meron pong nagre-reklamo, merong inireklamo, bagamat wala sa kustodiya. Hindi na po mahalaga yun sa ilalim po ng Revised Rules on Criminal Procedure. Magtutuloy na po ang preliminary investigation in the absence of the respondent. Ginong Bento po. Okay. With that, Attorney, parang in the end, bagamat nagkulang man sa barangay, pero na-file na rin daw base doon sa sinasabi ng barangay chairman. Nagkulang naman daw yung mga tao niya pero naisagawa naman ang pagpa-file. Yung nga lang medyo naghihinagpis yung matanda na 65 years old na namaril ay 73 years old, pareho mga senior. At yun po yung masakit po riyan. So
tama po kayo, maghihintay po tayo at kung sakasakali sa loob po ng 10 araw walang mangyari, may kikilos na po ang ipabitag mo, help desk ipabitag mo para ma-follow up sa police, Ginoong Ben Tulfo. So, attorney, with that said, ano pong bibigay siguro natin na final advice dito sa ating mga nag-complain bago po tayo magtapos ngayong araw? Opo, ngayong naka-file na po ang kaso, maging mapagmatsyag po tayo at magsumikap na mag-follow up sa police, mag-follow up sa piskalya para po matiyak nila na interesado po tayo sa kahihinatnan ng usapin. Ginoong Carl Tulfo. Alright. With that said, attorney, maraming salamat po sa inyo. Sir Casaldo, ganito no, so balitaan nyo kami regarding doon sa pagpa-file ng kaso at tuluyan naman din kami makikipagtulungan sa inyo para tuluyan mahanap kung may makuha pa din kami impormasyon, forward ka agad namin sa police para matunton yung tinatawag natin na suspect. Okay po sa inyo, Sir Casaldo? Opo. So siguro na with that said, dyan na po tayo magtatapos sa ating programa ngayon. Magkakaroon din tayo siguro ng update regarding dito sa sumbong. Lahat ng sumbong, reklamo at hiniing pinabigyan ng may sinusuri, iniimbestigahan at inaksyonan dito sa mas pinalakas sa pinalawak na help desk. Ipawitong mo.